kunyari yung tropa natin nag-send sa atin ng napakahabang message, then namali siya, ang ginawa niya, inansend niya. Kasi nga, akala niya, yung i-chat niya is tayo. Pero hindi pala. So, ang ginawa niya, ni-remove niya, then, inansend niya. So, click unsend. Inansend niya yung messages. Ang akala niya, hindi na mababasa kasi nga, unang-una, mahaba na yung message at hindi talaga mababasa once na nandelete na. Doon siya nagkakamali. Then, once na tinap natin itong refresh, automatic, lalabas dito yung inansend niya. So, subukan natin guys kung talagang legit talaga yung application na to na kaya niya i-retrieve yung mga deleted or unsent message kahit sobrang haba na ng mga message na tinype. Ngayon, click natin itong refresh. Kung makikita nyo guys, kaya pa rin natin basahin ng buo yung message niya kahit inansend niya na. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano basahin yung mga unsent or deleted message sa Messenger. Alam ko marami na yung nakakaalam nito. Kaya kung alam mo na, pwede mo na i-skip yung video. Pero kung hindi mo pa alam, make sure lang na panoorin mo yung video ng matapos para malaman nyo kung paano mabasa kahit na-delete na yung mga message sa Messenger. Nung nakaraan guys, nagturo ako nito, pero ibang application naman yung gagamitin natin. So itong application na ituturo ko sa inyo is talagang legit na talagang kaya niya basahin yung mga dinelete na message sa Messenger. At ang napakaganda pa nito, napakadali lang niya gamitin. So ang una natin gagawin guys, kailangan natin pumunta sa Play Store para ma-download natin yung application na sinasabi ko sa inyo. So pumunta kayo guys sa Play Store. Once na makita nyo na yung Play Store, click nyo lang. So click natin. Pag andito na tayo sa Play Store, pumunta naman tayo sa search bar or search engine sa taas. So ito yon, click lang natin. Then i-type natin dito yung pangalan ng application. So i-type natin dito yung notification lag Webeardo. Yan guys yung i-type natin, uulitin ko. Notification lag Webeardo. Make sure lang guys sa tama yung pagkakalagay nyo para lumabas kagad siya sa result. Pag okay na, i-search lang natin siya. So para ma-search yan, tap lang natin itong magnifying lens sa baba. Tap natin yan. Automatic lalabas yan sa pang-apat na result. Sa ibang device sinubukan ko, lumabas siya sa pinakaunahan. So nakadepende yan guys sa device nyo. Basta tingnan nyo na lang yung pang-apat, pag wala doon, nasa unahan yan. Hanapin nyo lang yung notification lag at hanapin nyo yung creator na Webeardo. So ito yon, click lang natin. Ito guys yung hanapin natin sa Google Play Store. Notification lag. Yung creator nito guys ay Webeardo. Kung makita nyo guys, mayroon na siyang 100k plus download. So marami na yung nagda-download sa kanya. Ibig sabihin lang legit na legit talaga yung application. At kung makita nyo guys yung ratings and reviews niya, meron na siyang 4.4 ratings and reviews. So ibig sabihin lang talaga legit yung application kasi marami nagre-rate sa kanya. At kung magbabasa naman kayo ng mga comments, halos puro positive comments yung mababasa nyo. At may lamang yan guys sa talagang satisfied yung mga nagda-download itong application na notification lag. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at i-install itong notification lag sa ating device. Once na ma-download na natin at ma-install, wag muna kayo mag-skip sa video kasi tuturo ko sa inyo step by step kung paano gamitin yung notification lag. Once na ma-download nyo na, open lang natin. So click open. Sa unang click mo ng application, ito yung makikita mo. Nakalagay dyan, notification lag, enable the notification access on the next screen. Then return to the app. So ang gagawin natin, tap lang natin itong setup dito sa baba. Click natin yan. Once na maklik natin yung setup, automatic mapupunta tayo sa notification access. Ngayon ang gagawin natin, hanapin natin dito yung application na notification lag. So eto siya, notification lag, click lang natin. Once na maklik na natin yan, dito tayo mapupunta sa notification access. Ang kailangan natin gawin, i-on natin yung allow notification access dito. So click natin itong button. Automatic pag click mo yan, may lalabas sa baba, nakalagay dyan, allow notification access for notification lag. Click lang natin itong allow dito guys. Tap allow, on na yung button ng notification access. So ang gagawin natin, back lang natin siya. Once na maback na natin, automatic dito kagad tayo mapupunta sa notification lag. Kung mapapansin nyo guys, wala pang notification na nakalagay kasi nga, kaka-open lang natin at kaka-activate. Ngayon, paano nga ba ito gamitin para mabasa natin yung mga unsent message? So ngayon, magde-demo ulit tayo, kailangan natin ng dalawang cellphone. Kailangan natin i-open yung messenger natin. Pagpalagay na natin guys na itong nasa kaliwang cellphone is cellphone ng ating kaibigan, tropa, or kahit sino man nakachat natin. Ito naman na nasa kanan is yung cellphone natin. At dito rin naka-install sa kanan yung notification lag. Para kahit mag-unsend yung mga friends natin ng mga messages sa atin, automatic mababasa pa rin natin yan. So una natin gagawin, kunyari nag-message yung tropa natin. For example lang guys ha, kunyari, hi. So nag-message siya, automatic guys, makikita mo dito may tatakbong mga tuldok or gagalaw na tuldok. Ibig sabihin guys, nagta-typing na yan. Pag sinend niya, automatic guys, masisin natin. At makikita din dito sa kanya na nasin na natin yung message niya.
Ngayon, for example, nag-message siya. Kunyari na mali siya ng message, kunyari nag-send siya sa'yo ng message na hello. So yan, nag-message siya ng hello, then sinend niya sa'yo. At ang ginawa niya guys, in-unsend niya kasi nga hindi nga para sa'yo. So ginawa niya, unsend, remove, then unsend message. So automatic guys, makikita sa kanya, you unsent a message. So ibig sabihin guys, in-unsend niya yung message niya sa akin. At mag-appear din dito sa messenger ko, unsent a message. So ibig sabihin lang, kung hindi mo pa na-open yung messenger mo, automatic, hindi mo na mababasa. Ngayon guys, mapakita ko sa inyo na kahit in-unsend niya yung message niya sa atin, automatic, mababasa pa rin natin gamit yung application ng notification log. So ang gagawin lang natin, pumunta lang tayo dun sa application kanina na dinownload natin. Ito yon, click lang natin. Once i-click mo yan, itap mo lang tong parang refresh dito. Dito sa may bandang kanan, sa may notification log. Click natin yan. Automatic guys, makikita mo kagad dito na yung in-unsend niya is mababasa natin. So ganun guys kalupit yung notification log. Napakasimple lang ng application pero kaya niya i-retrieve yung mga deleted or unsent message na sinend sa atin ng mga tropa natin or kachat natin sa messenger. So ngayon subukan natin yung medyo mahabang message kasi nga baka sabihin ng iba na kahit mag-notify naman yan sa amin, mababasa namin yan. Pero hindi nyo guys mababasa basta-basta kung wala kayong gamit na application ng notification log. Lalong-lalo na kung mahaba yung message. So subukan natin guys, try natin mag-message ng mahaba dito sa kabila. So ngayon guys, subukan natin mag-message ng napakahaba para makita natin na kaya pa rin niya basahin kahit sobrang haba na ng message. So magta-type lang tayo dito kahit ano. So ta-type lang natin kahit ano lang kasi nga sample lang naman to. Gusto ko lang sa inyo pakita na kahit sobrang dami ng message natin dito, automatic guys, mariretrieve at mababasa pa rin natin yan gamit yung notification log. Kasi nga sinasabi nila na kahit nga wala daw mga application na ganun, kaya naman nila basahin yung mga notification kahit in-unsend na. Ang totoo niyan guys, mababasa mo lang yung mga messages niya once na maikli lang. Kasi nga, magno-notify lang naman yon sa taas ng cellphone natin. Pero kung napakahaba na, syempre hindi mo na mababasa ng buo. So kailangan mo pa rin mag-download ng application katulad itong notification log na kaya niya i-retrieve yung mga unsent or deleted messages na sinend sa atin ng mga kachat natin sa messenger. Kung makikita nyo guys, napakahaba na ng tinatype ko. Ngayon, pwede na natin yan i-send. Kunyari yung tropa natin nag-send sa atin ng napakahabang message. Then, namali siya, ang ginawa niya, in-unsend niya. Kasi nga, akala niya, yung i-chat niya is tayo. Pero hindi pala. So, ang ginawa niya, ni-remove niya, then, in-unsend niya. So, click unsend, in-unsend niya yung messages, at automatic guys, nakalagay sa cellphone niya, you unsent a message. So, ibig sabihin guys, in-unsend niya yung message niya para sa atin. Ang akala niya, hindi na mababasa kasi nga, unang-una, mahaba na yung message, at hindi talaga mababasa once na na-delete na. Doon siya nagkakamali kasi nga, pag pumunta tayo sa notification log, click natin tong notification log. Then once na tinap natin tong refresh, automatic lalabas dito yung in-unsend niya. Susubukan natin guys kung talagang legit talaga yung application na to na kaya niya i-retrieve yung mga deleted or unsent message kahit sobrang haba na ng mga message na tinype. Ayan, click natin tong refresh. So automatic guys, ito siya. Ngayon ang gagawin natin, tap lang natin. Kung makikita nyo guys, kaya pa rin natin basahin ng buo yung message niya kahit in-unsend niya na. So ibig sabihin lang, kahit sobrang haba ng message niya at kahit anong i-type niya dyan, mababasa at mababasa pa rin natin yan gamit yung application ng notification log. So ganun kalupit yung application na to kasi kahit sobrang ikli or sobrang haba man ng message mo, kaya pa rin niya basahin ng buo yung message sa'yo ng kachat mo sa messenger. Kung may magtatanong man sa inyo kung pwede dito mag-retrieve ng mga photos or videos, hindi po pwede. Yung pwede lang po dito is mga messages lang. Ngayon naman, halimbawa guys, puno na dito yung mga notification guys, napakarami na. Ang gagawin nyo lang para ma-delete, napakasimple. May makikita kayo ditong settings, tap lang natin itong settings dito sa baba. Once na matap mo yan, automatic dito tayo mapupunta. Pumunta tayo sa may actions, then delete log. Ang gagawin natin, click delete log. Once na maklik mo yan, lalabas yan, confirm deletion. Click lang natin itong delete. Automatic mawawala na lahat ng mga notification log dito. Kung mapapansin nyo guys, malinis na yung notification log natin. Kasi nga, dinelete na natin lahat yung mga notification dito. So ganun guys kalupit itong notification log. Sana guys makatulong tong vlog ko ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all. Special shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Natalia Jade, shoutout po sa inyo. Shoutout kay John James Wolfgang, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Jay Lazo, shoutout po sa inyo. Then last but not the least, shoutout kay Clary Carolino, shoutout sa inyong lahat.